Mabuhay ang atletang Pilipino. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming RH. Pilipinas ang ating oras, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang programang Balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, May 8, 2026. Sa ating headlines, presyo ng kada bariles ng langis bumaba sa harap ng mga ugong na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Balitang Promdi! Halaga ng piso lalo pang nakabawi, balik na sa 60 pesos per dollar level. Balitang Promdi! Paglago ng ekonomiya bumagal sa 2.8% sa unang quarter ng taon. Balitang Promdi! DOST Secretary Renato Solido may pinakamalaking sahod sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM noong 2025. Balitang Promdi! At ASEAN leaders nagsimula ng magsidatingan sa Cebu. Issue sa energy crisis at West Philippine Sea tatalakayin. Balitang Promdi! 215 kongresista sang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Pero Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court. Balitang Promdi! At kaso ng dengue sa QC sumipa na sa higit 2,000. 12 katao nasawi matapos tamaan ng sakit. Balitang Promdi! At yan ang ulo ng ating mga balita sa programang Balitang Promdi. Sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng ating mga balita,
Bumaba ang presyo ng kada bariles ng langis sa harap ng mga ugong na malapit nang magkaroon ng kasunduan ng Iran at Estados Unidos para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Batay sa datos, nasa higit $101 ang presyo ng kada bariles ng Brent crude. Mas mababa po ito ng 7.8% kaysa sa nakalipas na $115 per barrel. Kasunod ito ng anunsyo ni US President Donald Trump na posibleng buksan na muli sa lahat ang Strait of Hormuz sakaling tanggapin ng Iran ang inilatag na kasunduan ng US. Sakaling matuloy ito, malaya na muling makakadaan ang mga oil shipment at mababawasan na rin ang pressure sa inflation na nagpapataas ng presyo ng mga produkto sa buong mundo. Balitang Promdi. Sa usapin naman ng halaga ng piso, nakabalik na nga po sa 60 pesos per dollar level ang halaga ng piso. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 42 centavos kada dolyar kahapon, Mayo 7. Mas malakas ito kaysa sa 61 pesos and 30 centavos na naitala noong Miyerkules. Balitang Promdi. Ang ating pong oras, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Bumagal naman po ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026 matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, ito ang itinuturing na pinakamabagal na pag-angat ng ekonomiya mula noong unang quarter ng 2021 o panahon pa ng COVID-19 pandemic. Mas mabagal ito ng 3% kumpara noong fourth quarter ng 2025 at higit na mabagal ng 5.4% kumpara sa unang quarter noong nakaraang taon. Sa ulat ni National Statistician Claire Dennis Mapa, tanging ang sektor ng services ang nagpakita ng paglago na may 4.5%. Parehong bumagsak naman ang GDP ng iba pang pangunahing sektor gaya po ng agrikultura, kagubatan, pangingista at industriya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, dahil ito sa issue sa flood control projects, pagkaantala sa pagpasa ng pambansang budget, gulo sa Middle East. Gayon din po ang mga polisiya ni US President Donald Trump na nakaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Balitang Promdi. Labas muna tayo ng himpilan. Punta po tayo dyan sa Pangasinan. Most wanted person daw po nasa kote ng PNP. Dyan po sa Pangasinan, pakinggan natin ang report ni RH38, Freddy Fardo. Kalabusong isang most wanted person na 47 anyos na lalaking residente ng San Carlos City, Pangasinan matapos itong masakote ng Orbistondo PNP. Batay sa ulat ni Orbistondo Acting Chief of Police Major Fernan Rivera, pasado alas 5:30 ng hapon nang maaresto ang suspek sa poblasyon ng nasabing bayan at ang pagkasakote rito ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 77 San Carlos City, Pangasinan sa kasong syndicated estafa in relation to Republic Act 10175 na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalan niyang kalayaan. Nasa custodial facility ng Orbistondo Police Station ngayon ng akusado at pag naglabas ng commitment order ang korte ililipat na siya sa BGNP San Carlos City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 Taguulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Freddy Fardo. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Pansamantalang pinasususpinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga power disconnection sa buong bansa sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Sa abiso pong inilabas ng ERC, inatasan nito ang mga distribution utility na suspindehin muna ang pamumutol ng serbisyo ng kuryente para sa mga residential at non-residential customers na bigong makapagbayad na kanilang electricity bill para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Para mas maging magaan ang pagbabayad ng mga consumer, magpapatupad po ang ERC ng staggered o utay-utay na payment scheme depende sa konsumo ng kuryente.
Kaugnay nito, ang mga kumukonsumo ng 200 kWh pababa kada buwan ay papayagang ipagpaliban muna ang kanilang bayad habang umiiral ang 3 buwang suspensyon ng power disconnection at maaari nilang isettle ang kanilang outstanding balances sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan na may equal installments. Layon po ng hakbang na ito na maprotektahan ang publiko at mga negosyo mula sa biglaang pagtangas ng singil ng kuryente sa gitna ng nararanasang krisis. Balitang Promdi. At sa kaugnay pong balita, kailangan munang i-request ng mga customer ng Meralco ang staggered o putol-putol na pagbabayad ng kanilang bill. Ito ang sinabi ng kumpanya makaraang ipag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pagpapahintulot sa flexible payment mula Mayo hanggang Hulyo habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Sa isang pahayag, sinabi po ng power distributor na handa itong tumalima sa abiso ng ERC sakop ang mga household na kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh. Kailangan lamang magtungo ang mga kwalipikadong customers na nakasasakop ng Meralco Business Center upang maasikaso ang flexible payment. Bukod po sa staggered na pagbabayad, tiniyak din ng Meralco na tatalima ito sa utos ng regulatory body na itigil muna ang disconnection activities. Balitang Promdi. Sa ating pong oras, 3:60 ng umaga, tambay lang, Dani Kumilang. Lumalakas ang mga panawagan sa Kamara na maging patas sa electricity billing sa hirap ng dumaraming charges sa bayarin sa kuryente. Ayon po kay Representative Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, bukod sa mataas na singil, nakadagdag pa ang dumaraming listahan ng pass-on charges sa mga consumer. Sa statement ng Meralco, 12% ng total bill ang napupunta sa utility at 88% ay pass-through charges. Ang ilang charges na umano ay pinapayagan sa ilalim ng EPIRA law, ang iba pang pass-on charges ay questionable. Balitang Promdi. Samantala, dako naman tayo sa Central Luzon. 6 raw pong individual ang naaresto sa buy-bust sa magkakaiwalay na operasyon sa Abukay, Bagak at Mariveles sa Bataan. Pakinggan natin ang report ni RH37, Dani Kumilang. 6 na individual ang naaresto sa magkakaiwalay na buy-bust operasyon na ikinasa ng Bataan Pulis sa mga bayan ng Abukay, Bagak at Mariveles, Bataan, kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Unang nasa kote ang 3 suspect sa Barangay Mabatang, Abukay sa pangunguna ng mga tauhan ni Police Major John Ray Cutab. Nakumpiska mula sa mga ito ang tinatayang 4.51 gramo ng hininalan shabu na nagkakalaga ito ng humigit kumulang sa 30,668 pesos. Gayun din ang isang cellphone na ginamit umano sa transaksyon sa illegal na droga. Sunod namang naaresto sa Barangay Atilano Ricardo, Bagak ang isang welder fabricator na umano'y nagsasideline sa pagbebenta ng droga. Sa operasyon na isinagawa ng mga tauhan ni Police Major Roger Pesinio, nasamsam ang 2 pakete ng hihinalan shabu at isang cellphone na ginamit sa transaksyon. Samantalang isang maglibing partner naman ang nasa kote sa Barangay Balon Anito, Mariveles sa operasyon na pinangunahan naman ni Deputy Police Major Alan Salalila. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayan 5 gramo ng hihinalan shabu na nagkakalaga ito na mahigit sa 34,000 at isang cellphone na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Kasalukuyan na sa kustodiya na ng pulisya ang 6 na naarestong suspect habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, target naman po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maglagay ng mga cooling rooms sa evacuation centers sa buong bansa. Tugon ito ng ahensya sa nararanasang matinding init na lalo pang nagpapahirap sa kalagayan ng mga evacuee. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, binabalangkas na ng kanilang Disaster Response Management Bureau ang plano para rito, ngunit nilinaw na technical assistance lamang ang ibibigay ng ahensya at ang pondo ay manggagaling sa mga lokal na pamahalaan. Unang isa sa ilalim sa retrofitting ang mga evacuation center sa Albay para sa kaginawaan ng mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Balitang Promdi.
Naibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo ng ahensya na inilipat sa National Treasury. Ayon sa ahensya, sumasalamin ito sa tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kakayahan ng state insurer na gampanan ang kanilang mandato bilang katuwang ng bawat Pilipino sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Matatanda ang December 2025 nang atasan ng Korte Suprema ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Balitang Promdi. Sa nagpapatuloy pa nating balita, plano po ng pamahalaan ng Italy na kumuha ng libu-libong nurse mula sa Pilipinas upang punan ang malaking kakulangan sa kanilang healthcare workforce. Dahil ito sa kakulangan ng 15,000 hanggang 20,000 na nurse sa nasabing bansa. Ayon po kay Philippine Ambassador to Rome Neil Imperial, nakipagpulong siya kay Italian Health Minister Orazio Scilacchi kung saan tinalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa pagpapadala ng mga healthcare workers. Bukod sa planong recruitment, kinumpirma rin ni Scilacchi ang pagpapahaba ng work validity ng mga Pinoy nurses na kasalukuyan ng nagtatrabaho sa nasabing bansa. Balitang Promdi. Labas po tayo muli ng himpilan, punta ho tayo dyan sa Western Visayas. Ito, isa raw pong barangay tanod at kanyang misis nakuhanan ng 1.2 million pisong halaga ng shabu sa drug buy-bust operation. Dyan po sa lungsod ng Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Maque. Balik bilangguan ang mag-asawang drogista matapos matimbog sa drug buy-bust operation sa Zone 3, Barangay San Juan, Molo. Subject ng operasyon ang barangay tanod na si alias Walter, 52 anyos, at kanyang asawa na si Nene, 49 anyos. Nasamsam sa operasyon ang 150 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa pulisya, parehong nabilanggo ang mag-asawa noong 2018 sa kasong may kinalaman rin sa illegal drugs. Nang makalabas ang mag-asawa, napag-alaman na muli silang bumalik sa pagtutulak at may mga report rin mula sa mga concerned citizen tungkol sa kanilang illegal na aktibidad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Jocelyn Maque. Nabigo naman po ang Bureau of Customs o BOC na maibenta sa auction ang 6 na luxury vehicles na inaasang makakadagdag sana ng halos 70 million pesos sa kita ng pamahalaan. Ayon sa Auction and Cargo Disposal Division ng BOC Port of Manila, walang lumahok na rehistradong bidders isinagawang public auction. Kabilang po sa mga sasakyang isinubasta ang Lexus ES, BMW X6, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz, Bentley Continental at Rolls-Royce Cullinan. Pinakamahal sa mga ito ang Rolls-Royce na may floor price na 27 million pesos, habang mahigit 21 million pesos naman ang Bentley Continental. Ayon po kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, posibleng itinuring na mataas na mga interesadong mamimili ang presyo ng mga luxury vehicle. Inatasan naman si Bendijo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magsagawa ng public auction kada 2 linggo. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, nanguna po si Secretary Renato Solidum ng Department of Science and Technology sa mga miyembro ng gabinete na may pinakamataas na natanggap na sahod at allowances noong nakalipas na taon. Ayon po sa audit report ng Commission on Audit para sa 2025, tumanggap po si Solidum ng mahigit 6.6 million pesos na sahod at allowances. Siya rin ang highest paid cabinet official sa loob ng nakalipas na 2 pang taon, kung saan mahigit 6 million pesos ang tinanggap niya noong 2023 at 6.33 million pesos naman noong 2024. Sunod po sa kanya si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may 5.97 million pesos na kabuong sahod at allowances bilang pinuno noon ng DOJ.
Pangatlo naman sa mga opisyal ay si Secretary Bienvenido Laguesma na may 5.96 million pesos. Pasok din po sa top 10 highest paid cabinet officials si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 5.49 million pesos, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may 5.2 million pesos, Health Secretary Chodoro Herbosa na may 5.16 million pesos, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na may 5.15 million pesos, gayon din po si Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino, former National Security Advisor Eduardo Año na may 4.97 million pesos, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na may 4.96 million pesos at si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon na may 4.95 million pesos. Ayon po sa COA, saklaw ng kanilang report on salaries and allowances ang mahigit 1,000 ahensya ng gobyerno, kabilang po ang mga GOCC, state universities and colleges at water districts. Balitang Promdi. Punta naman po tayo sa Eastern Visayas. Ito po, good news po. Southern Leyte ligtas na raw po para sa mga investor at turista. Pakinggan natin ang report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Isang malaking milestone para sa probinsya ng Southern Leyte matapos itong ideklara na sa ilalim ng stable internal peace and security condition sa isinagawang seremonya sa Provincial Gym ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado na ang naturang tagumpay hindi bunga ng swerte kundi resulta ng matatag na pagtutulungan ng mga uniform personnel, lokal na opisyal at mga mamamayan sa Southern Leyte. Ayon sa Vice Gobernador, ang deklarasyon ay patunay na ligtas at mapayapa ang probinsya na inaasahan, makahikayat mas maraming maumunan at turista. Binigyan din nito na mahalaga ang patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad upang mas mapalakas pa ang pag-unlad sa naturang lalawigan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Patuloy po tayo sa ating balitaan sa ating oras na 3:27 ng umaga. Nagain naman na po ng reklamo sa Department of Justice sa Department of Energy Secretary Sharon Garin laban sa businessman turned politician na si Batangas Representative Leandro Leviste, kaugnay ng energy firm nitong Solar para sa Bayan Corporation. Bukod kay Leviste, sabit din sa kaso ang ilang direktor ng SPBC dahil sa umunoy kabiguan ng mga itong tumupad sa mga obligasyong nakasaad sa legislative franchise na ipinagkaloob sa nasabing kumpanya. Batay po sa complaint, hindi nakatanggap ang DOE ng anumang aplikasyon ng SPBC para sa permit, license, approval, authorization o iba pang regulatory consent mula sa SPBC mula nang mabigyan ito ng legislative franchise noong 2019, maliban na lamang po sa solar energy contract application para sa Paluan Solar Project sa Occidental Mindoro. Gayunman, ayon po sa DOE, wala silang anumang record ng pirmadong kontrata at wala rin ho silang natanggap na submission mula sa SPBC na patunay na ito ang may hawak ng proyekto. Giit ni Garin, para makapag-operate ang isang energy firm ay kinakailangan nitong kumuha ng mga kaukulang certificate, lisensya at permit mula sa DOE, Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan, bagay na hindi nagawa ng SPBC. Balitang Promdi. At sa kaugnay nga po niyang balita, isinasailalim pa po sa evaluation ng Department of Justice o DOJ ang reklamong kriminal na inihain ni Department of Energy Secretary Sharon Garin laban po kay Batangas District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kaugnay ito sa umunoy paglabag ng SPBC sa Commonwealth Act 146
bunsod ng hindi na i-deliver na kuryente sa mga liblib na komunidad 7 taon matapos mabigyan ng parangkisa ang korporasyon. Ayon po kay DOE Secretary Sharon Garin, walang record na nag-apply ang SPBC ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Sinabi naman ni DOJ spokesman Paulo Martinez, hindi pa formal na docketed ang reklamo dahil kailangan muna itong dumaan sa masusing assessment upang malaman kung sapat ang ebidensya para magsagawa ng preliminary investigation. Bukod po kay Leviste, inireklamo rin ng DOE ang iba pang opisyal ng SPBC na sina Antonio Legarda Sr., Benjamin Legarda, Antonio Legarda Jr., Irma Flaminiano at si Hazel Iris Lafuente na siyang Corporate Secretary at Treasurer ng korporasyon. Una na nga pong sinabi ni Leviste sa ilang panayam na hindi nag-ooperate at matagal nang isinara ang SPBC. Balitang Promdi! Ganap na pong 3:30 ng umaga. Punta naman po tayo sa Northern Samar. Isa raw pong wanted na itinuturong suspect sa kasong pagpatay, timbog na ng pulisya. Pakinggan natin ang report ni RH34, Jean Galit Bantayan. Kalaboso ng otoridad ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Edwin Uluwan ang First Commander ang itinuturing na top 1 most wanted person dito sa lalawigan ng Northern Samar na mayroong warrant of arrest na itinuturing ang sangkot o suspect sa isang pagpatay. Agad na ikinasang operasyon nang malaman ang kinaruroonan nito. Ayon sa report ng PNP, nahuli ang nasabing wanted na pinagsanib na puwersa ng Silvino Lubos Police sa Barangay Poblasyon 2, bayan ng Silvino Lubos. Ang naarestong wanted ay isang 22 taong gulang magsasaka, residente na naturang bayan. Ang warrant ay mula sa Regional Trial Court, Branch 22, Lawang Northern Samar at walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Dinala ang nasabing akusado sa Silvino Lubos Police para sa dokumentasyon at para sa nararapat na disposisyon bago ito i-turn over sa korte na may jurisdiction sa kaso. Patuloy naman na hinihikayat ng PNP ang komunidad na patuloy na makipagtulungan sa pulis kung may nalalamang wanted sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat, Jane Galit Bantayan. Sa nagpapatuloy po nating balitaan, ito sa usapin naman ng sumiklab na World War sa pagitan ni na Executive Secretary Recto at Leviste. Pinabulaanan nga po ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga akusasyon ng Executive Secretary Ralph Recto laban sa kanya at iginiit na walang basihan ang mga ito. Sa panibagong video post ni Leviste, itinanggi nito ang alegasyon ng vote buying, pagpapatakbo ng troll farm, pagpapakalat ng disinformation at ang umano'y alok na 1 bilyong piso upang umatras si Batangas Governor Vilma Santos sa posisyon. Hinamon din ng kongresista si Recto na humarap sa Kongreso upang doon umano mapatunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo, kasabay ng pangakong maglalatag siya ng ebidensya at mga testigo. Hindi rin pinalampas ni Leviste ang anak ni Executive Secretary Recto na si Batangas 6th District Representative Ryan Santos Recto at kwenestyon kung bakit hindi nito binanggit si Congressman Edwin Carajola sa kanyang pagdepensa sa ama. Balitang Promdi! At sa kaugnay pa pong balita, kinondena ng mga kongresista mula sa Batangas ang anilay malisyoso, irresponsable at walang basehang alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mag-asawang Recto. Sa House Resolution 994, nagpahayag ng pagkakaisa at suporta ang mga mambabatas para sa mga Recto dahil sa privilege speech ni Leviste noong May 5. Pinangunahan po ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang pagsusulong ng resolusyon na pinirmahan ng 4 pang representatives mula sa nabanggit na lalawigan. Binigyang diin nito na walang ebidensya ang mga binitawan ni Leviste at sinabing hindi dapat inaabuso ang parliamentary immunity sa bawat kongresista sa pagsulong ng pansariling interes.
Dagdag pa nito, maging ang asal ni Leviste ay grave misuse of legislative authority at mistulang nagpapakalat lang ng fake news. Balitang Promdi! Samantala, mariin namang itinanggi ni Senador Rodante Marcoleta ang paratang sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na humingi siya ng 500 million pesos na halaga ng proyekto, kapalit daw po ang kumpirmasyon noon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Una rito ay pinakita ni Lacson sa kanyang privilege speech ang bahagi ng handwritten notes umano ng yumaong DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, kung saan nakasaad ang pangalang Congressman Marcoleta katabi ang numerong 500 sa ilalim ng Allocables and Leadership Fund. Sabi po ni Marcoleta, sinisira lamang ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pagbatikos sa investigasyon ni Lacson tungkol sa flood control projects. Ayon kay Marcoleta, tila siya lang ang direktang tinutumbok sa mga pahayag ng senador kahit na may iba pang pangalan na dawit sa kontrobersiya. Balitang Promdi! Punta naman po tayo ng Davao. Ito po, mga tropa raw po ng Pilipinas at Estados Unidos nag-turnover ng multi-purpose hall sa Davao del Norte sa ilalim ng Balikatan 2026. Pakinggan natin ang report ni Jun Soter na Action Radyo Davao. Formal na pinasanayaan at itinurnover ng Philippine at United States troops ang bagong multipurpose hall sa Barangay Tibulao, Carmen, Davao del Norte bilang bahagi ng humanitarian assistance at disaster response activities ng Balikatan Exercise 41-2026. Nakisa sa ribbon cutting ceremony ang 10th Infantry Division sa pangunguna ni Major General Alvin Luzon, 10th ID Commander. Ang pasilidad ay tinayo sa ilalim ng Engineer Civic Action Program o INCAP at inaasahang magsisilbing lugar para sa mga barangay activity, emergency response operations at iba pang community engagements. Kasabay nito, nagsagawa rin ang PHUS troops ng medical at dental mission na nakinabang ang mahigit 1,200 residente sa pamagitan ng libreng konsultasyon, gamot, vitamina at reading glasses. Namahagi rin ang mga tropa ng laptops, television sets, solar power kits, tsinelas at iba pang school at livelihood supplies para sa mga residente at paaralan. Ayon kay Major General Luzon, patunay ang proyekto na matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagsusulong ng humanitarian assistance, disaster preparedness at community development. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Salamat, Jun Soter! Samantala, ASEAN leaders nagsimula na pong magsidatingan sa Cebu. Issue ng energy crisis at sa West Philippine Sea tatalakayin. Nasa 250 na kongresista sang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Pero Senado, posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court. At kaso ng dengue sa QC sumipa na sa higit 2,000. 12 katao nasawi matapos tamaan ng sakit. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media. RH. Nagbabalik pa ang programang Balitang Promdi sa ating oras na 3:41 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Nagsimula na nga pong magsidatingan ang mga lider ng iba't ibang bansa na dadalo sa 48th Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit. Pinakaunang dumating sa bansa si Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah na lumapag sa Mactan Benito Ubian Air Base pasado 6:00 ng gabi sakay ng eroplanong siya mismo ang nagpalipad. Kasama po nito ang kanyang anak na si Prince Abdul Mate. Sinalubong sila ni na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Cebu Governor Pamela Baricuatro, Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia Chan at Presidential Protocol Chief Rachel Quiñones. Samantala nasa Cebu na rin ang mga Prime Minister ng Cambodia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Timor-Leste, Thailand, Presidente ng Indonesia at ang Permanent Secretary of Ministry ng Foreign Affairs ng Myanmar. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sesentro ang summit sa key priorities na energy security, food security at kaligtasan ng ASEAN nationals. Balitang Promdi! At sa kaugnay nga pang balita, inaasahang tatalakayin sa 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ang issue sa South China Sea, partikular na ang negosasyon para sa Code of Conduct. Paglilinaw ng Department of Foreign Affairs, bagaman kasama sa agenda ang COC, hindi inaasang magkakaroon na ng pinal at binding agreement sa mismong ASEAN Summit. Paliwanag po ni DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, bahagi lamang ito ng mga pag-uusapan sa ilalim ng regional at international issues. Bukod pa rito, maglalabas din ang mga lider ng pahayag ukol sa krisis sa Middle East na nakaaapekto sa supply ng langis at presyo ng bilihin sa buong mundo. Ayon po kay DTI Undersecretary Alan Gapty, hindi sapat ang pagtugon lamang ng bansa sa krisis at mahalagang mapalakas ang koordinasyon sa rehiyon, partikular na po sa energy security, food security, logistics at supply chain resilience. Balitang Promdi! Nagkasundo naman po sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh-hoong na bumuo ng pangmatagadang rice trade mechanism at palakasin ang kooperasyon sa food security sa sidelines ng 48th ASEAN Summit. Ayon po sa Presidential Communications Office, napag-usapan din ng dalawa ang pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes
kabilang ang scam hubs at human trafficking, gayon din ang pagpapalakas ng turismo. Kasabay ng ika-50 anibersaryo ng bilateral relationship ng dalawang bansa ngayong taon, nagpahayag po ng kumpiyansa sina PBBM at ang Prime Minister ng Vietnam na mas titibay pa ang ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa trade at economic engagement. Samantala, binati rin ni PBBM ang Prime Minister sa pagkakaupo nito sa pwesto nito lamang Abril at winelcome sa kauna-unahan nitong ASEAN Summit. Balitang Promdi. Ito po, kasabay nga ng ASEAN Summit dyan sa Cebu, may umiiral pong gun ban. At sa tala po ng pulisya, 6 na katao na nga po ang naaresto dahil sa paglabag. Diyan nga po sa ipinatutupad ngayon na gun ban kaugnay ng ASEAN Summit sa Central Visayas. Ayon po sa Police Regional Office 7, voluntaryong sinuko sa otoridad ang 3 sa mga nakumpiskang armas, habang 5 naman ang nasabat sa police operations at ang isa ay nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo ang naturang ban hanggang sa May 11, sakop ang Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Nanatili naman sa heightened alert ang Central Visayas Police simula kahapon kasabay ng pag-arakangkada ng 48th ASEAN Summit. Balitang Promdi. Ang ating pong oras, 3:45 na ng umaga, dako naman tayo sa usapin sa impeachment ni VP Sara. Ito po, higit na nga sa kinakailangang 106 na boto ang bilang ng mga mambabatas na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi bababa sa 215 na mga mambabatas ang nagpahayag na ng suporta sa impeachment ni VP Sara, parehong bilang po yan ng botong nakuha noong nakaraang taon. Bagaman hindi idinitalye, sinabi ni Ridon na ang naturang pagtaya ay batay sa naging konsultasyon sa Kamara. Sakaling makakuha ng 106 na boto o 1/3 votes ng House members, may aakyat na nga po ang kaso sa mataas na kapulungan na tatayo namang impeachment court. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, nagbabala po si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na posibleng mauwi sa wala ang pagsisikap ng Kamara kaugnay nga po ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sakaling makuha ang kinakailangang 106 na boto sa plenaryo ng Kamara para umusad na sa Senado ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag po ni Lacson dahil anya ito sa posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na nakadepende sa magiging boto ng 24 na senador na tatayong mga hurado sa paglilitis. Punto po ni Lacson, maraming senador ang kaalyado ni VP Sara na inaasahang kokontra. Base sa constitutional at legal na basihan ng mga articles of impeachment bago pa man o sa mismo oras ng pag-convene ng korte. Balitang Promdi. 3:47 ng umaga, ibinasura naman po ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na inihain ni Attorney Manasseh Carpio na layong ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang misis na si Vice President Sara Duterte. Sa 5 pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, sinabi po ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang pigilan ang Kamara sa paggamit ng constitutional impeachment powers. Kinilala rin ng hukuman ang subpoena powers ng House Committee on Justice at sinabing bahagi ito ng kanilang inherent authority upang epektibong maisagawa ang impeachment proceedings. Tinanggihan din ng korte ang argumento ni Carpio na walang jurisdiction ng House panel sa kanya at sa mga dokumentong may kaugnayan umano sa kanila ng Vice Presidente. Ayon pa sa RTC, hindi maaaring gamitin ang injunction upang hadlangan ng Kamara sa pagtupad sa constitutional at quasi-judicial functions nito. Dagdag pa ng korte, sa Korte Suprema dapat inihain ang naturang petisyon dahil ang mga respondent ay bahagi ng isang co-equal branch of government. Balitang Promdi.
Ito naman po, may tugon nga dito si Vice President Sara Duterte. Giniit nga po ni VP Sara na hindi siya mapaghiganting politiko. Ito ay sa harap ng nalalapit na botohan sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Sabi ni VP Sara, kilala siya ng mga taga Davao na hindi gumaganti at dapat rin aniyang ibase ng mga mambabatas sa ebidensya ang kanilang pagdedesisyon at hindi sa politika. Naniniwala ang Vice Presidente na puro aligasyon lang ang laman ng reklamo at wala aniyang sapat na ebidensya na sumusuporta sa kanyang kaso. Sakaling ma-impeach, hindi rin nangangamba si VP Sara na mawalan ng trabaho dahil siya ay isang abogado at maaari pa rin aniya siyang makatulong sa ibang paraan. Balitang Promdi! $3:49 na po ng umaga. Sa usapin naman ito, yung nabalita nga kamakailan. Yung tangka nga pong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang ginamit nilang 75 million pesos smart money sa pag-aresto kay Franco Mabanta at 4 na iba pa ay hindi raw po galing kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod po ito ng pagkwestiyon ni dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa perang ginamit ng NBI sa kanilang operasyon, gayong naka-freeze umano ang bank accounts at mga ari-arian ng dating House Speaker. Ayon po kay Matibag, sa naturang 75 million pesos smart money, 50,000 pesos lamang ang totoo na galing pa raw po sa confidential funds ng ahensya at ang natitirang halaga ay pawang mga peke o yung tinatawag nga pong budol money na pinagawa nila sa rekto. Matatanda ang inaresto si Mabanta dahil sa umano'y tangkang pangingikil ng 350 million pesos kay Romualdez. Balitang Promdi! Samantala, umakyat na nga po sa 2,183 ang kabuang bilang ng mga kaso ng dengue sa Quezon City. Batay po yan sa datos ng City Epidemiology and Disease Surveillance Division mula po January 1 hanggang May 5 ngayong taon. Sa nasabing bilang, nasa 947 o 43% ng mga biktima ay mga batang nasa edad 10 taon pababa. Kinumpirma rin po ng kagawaran na 12 residente na ang namatay sa lungsod ngayong taon dahil sa nasabing sakit. Dahil dito, muling ipinaalala ng City Health Department ang pagpapatupad ng 4S strategy. Una na nga po dyan ay sirain ang pinamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili, suportahan ng fogging operations at kumonsulta agad sa doktor. Balitang Promdi! At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan sa programang Balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes. Pero bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Unahin na nga po natin ang mga nakasubaybay sa DZRH sa ating YouTube Live. Pagbati po kay Noel Galiano. Ito si Corz Navarro Galindez, present to lagi. At pagbati rin po kay Michael Andrew Castro, gayon rin po kay Mike Montero at Bal Bernabe. Ayan. Batiin rin po natin ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. Unahin ko na po ang aking mumi Irene at Hener Espiritu, aking mumi at papa. Good morning! Pagbati rin po kay Shero, kaya nakatutok raw po from Caloocan City. Pagbati rin po kay Owens Bactarun Alex. Gayon rin po kay Fernando de los Reyes at ito lagi rin tong present. Good morning po kay Loida Ibanez Sacramento, watching from Santa Rosa, Laguna. Ito kapwa ko Bicolano. Pagbati po, maray na aga po Albino Trino from Naga City. Batiin ko rin po si Mauro Jun Aspiliaga, gayon rin po kay Hanzala Bangkola Tarambisa at kay Rosie Atienza. Araw na nga pala ng Biyernes, ano? Happy weekend! Pero bago ho tayo magpaalam, batiin na ho natin in advance ang ating mga magigiting na nanay, mga ilaw ng tahanan, sa mga tita na nagsisilbing mami, sa mga lola,
mga ate na nagsisilbering nanay ng mga kapatid, ano. And syempre sa aking mummy, happy Mother's Day. At sa aming mother sa New Center, Ma'am Malu, happy Mother's Day po. Pagbati rin po kay Herme Esteban, gayon din po kay Danny Muyot at kay Fernando Balatukan. Ito, lagi rin tong present si Becky Villanueva Tezuka at kay Hami Caparas. Good morning din po dyan Kalaranan, watching from, wow. Gayon din po kay Virgilio Sakdalan, good morning po. At kay Bentong, pagbati ho sa inyong lahat. 6 na minuto na lamang po bago mag 4:00 ng umaga. Ingat-ingat ho at enjoy the weekend. Ano bang mga plano niyo sa Mother's Day celebration, no? Sa mga nakatutok sa atin, mga nanay dyan, happy Mother's Day po. Sorry, late viewer ako now eh. Nako, good morning ho, Sir Virgilio Sakdala. Nakaabot pa ho. At may susunod pa ho tayong programa ng Magandang Umaga Pilipinas. Ano ho? Pagbati rin po kay Isagani Garlan, watching from Sampaloc, Maynila. Ganon rin po kay Call 30. At kay Herme Esteban, watching raw ho. Gayon din po kay Hermihinol Domeng. Nako, malinaw ang signal at malakas kahit sa kabundukan. Ngayon raw po ang DZRH. Maraming salamat po, Albino Trino. Pagbati rin po kay Mauro June. Sa mga hindi ho natin nabati, babawi ho tayo sa Lunes, so ano. At syempre sa ating Prom the Queen. Prom the Queen, Ma'am Kisa Sabson, happy Mother's Day. Ito, nagpapabati rin ho. Pinapaabot din ho ni Reynaldo Talatala ang kanyang pagbati. Happy Mother's Day sa mga ilaw ng tahanan at gayon din sa mga tatay na tagapundi ng ilaw. Ikaw talaga, Reynaldo. Anyway, 4 na minuto na lamang po bago mag 4:00 ng umaga. Maraming salamat po sa pagtutok sa Balitang Promdi. Ngayong araw ho ng Lunes, May 8, 2026. Susunod na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Muli, sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong nakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Advance Happy Mother's Day ho! Sa loob ng 86 na taon,